Mommy, Daddy, wake up! Gising sa kanila ni Brenna na tumatalon-talon pa sa kama, kaya mabilis silang napadilat ni Benedict. Baby, stop it. Siti niya dito. Pero tinawanan lang siya ng anak. Good morning baby, give dad a morning kiss. Saad naman ni Benedict na agad sinunod ng anak nila. Magtatampo na ba ang mommy? Paghihinampu niya kunyari sa dalawa, na mukhang agad naman nakuha ang gusto niyang iparating. Kaya halos mapatili siya nang yakapin siya ng kanyang mag-ama, at sabay na halikan ang magkabila ang pisngi niya. It's been a week na rin, na masaya silang magkakasamang tatlo ng mag-ama niya. At sa isang linggo na yun, ang dami niyang na-realize, ang dami niyang nakita na pagbabago sa asawa niyang si Benedict. Mas naging malambing at mapagmahal ito sa kanilang dalawa ni Brenna. Palagi na din itong nakangiti at nakatawa, and take note mas lalo pang naging pilyo. Yun nga lang mukhang nai-spoil nito ang anak nila, kaya madalas siya ang nagiging kontrabida. Nag-file din ito ng leave muna, para daw mas magkaroon pa sila ng time, dahil gusto nitong bawiin ang mga taong wala sila ng anak nila sa piling nito, which is hindi naman niya kinontra pa yun, kasi ganoon din naman siya. She asked her secretary na magwo-work from home na muna siya pansamantala, para na din sa mag-ama niya, para mas ulit din nila ang pag-leave ng doktor niyang asawa. She smiled cause of what she thinks. Now masasabi niya ng buo na ang pamilya nila finally, sana lang magtuloy-tuloy na ang kasayahan na nilang yun. She was decided not to talk about what happened in the past, na nirespeto naman ng kanyang asawa. Gusto niyang mag-umpisa ng bago, yung masaya, lalo pa ngayon na buo na sila. Past is past, forget the past and face the present ika nga, at doon siya mag-focus sa present nila. But the smile was suddenly fade, nang maalala ang kaibigan niyang si Colin. After what happened, she tried many times to call him, but he didn't even pick up her call. Kahit si Mela hindi din siya sinasagot. Tinanong din niya ang kanyang tiyo Ed, pero hindi pa daw umuwi ang kaibigan niya sa bahay. At ang ipinagtataka niya bakit si Mela wala na din doon sa bahay nila ng kanyang tiyuhin. Natulala ka na. Antag ng asawa sa kanya, na hindi niya pala namalayan, na kanina pa pala siya nito tinatitigan. She faked a smile. Namimiss ko lang ang mga kaibigan ko, she sadly said. Kita naman niya ang paglukot ng mukha ni Benedict. Let me guess. It's Colin, wala sa mood na sabi nito. Ano ka ba? Hindi lang naman si Colin ang iniisip ko, syempre si Mela na din. Isang linggo na kasi, till now di pa nila sinasagot ang tawag ko. And I'm worried. Hey, don't be. Baka nag-iisip lang yon. Sagot naman ito bago bumangon sa higaan nila, at kinarga si Brenna. San kayo pupunta? Tak ang tanong niya. Nginitian lang siya ng kanyang mag-ama, at basta na lang naglakad palabas ng kwarto. Ayos din talaga ang mag-ama niya eh. Hawak-hawak ni Benedict ang kamay niya, habang nagmamaneho ito at papunta sila sa mga kaibigan nito. Panahon na daw kasi para makilala naman siya ng mga ito. Hindi nga lang nila kasama ang baby nila, dahil mas piniling sumama sa tiyo Ed niya, kanina nang bumisita ito sa kondo nila. Kinakabahan man pero wala siyang choice, kundi ang sumama, at mas lalo siyang kinabahan nang nasa tapat na sila ng pagkalaki-laking bahay, at basta na lang bumukas ang gate. Cold Hands' wife. Why? Tanong nito. Nervous. She heard him chuckled, kaya nilingon niya ito, at pinanangkitan ng mga mata. Hey, don't be. Mababait sila and for sure matutuwa ka, lalo na doon sa isang baby namin ang namit mo. My buddies and their wives are nice, trust me. Nakangiting sabi nito, na kahit paano'y inakawala ng unting kabang nararamdaman niya. Let's go. Yaya nito sa kanya nang nakapark na ito ng sasakyan, saka mabilis na lumabas ng sasakyan, at umikot papunta sa my side niya, para pagbuksan siya ng pintuan. Oh how gentleman naman ang asawa niya, halikan niya kaya. Pero syempre sure lang, pag-uwi na lang para only kiss, umiling-iling siya sa kalokohang naiisip. She make a heavy breath, when Benedict opened the door. Pero lahat ng kaba na naramdaman niya, ay napalitan ng kakaibang saya, nang sa pagbukas ng pintuan, ay sinalubong siya ng mga putukan ng puppets, at warm welcome ng mga andoon, as if kilala na siya ng mga ito. At mas lumiwanag ang mukha niya nang biglang tumili ang isang babae,
na may karga-kargang bata na kilalang kilala niya. Lin, sabay nilang tiling dalawa at mabilis siya nitong nilapitan, at niyakap ng mahigpit. But not that so tight, kasi may bata sa gitna nila baka mapitpit. Oh my God! I am so happy, finally nagkabalikan at magkasama na kayo ng kuya pangit na yan, masayang sabi nito na ikinangiti niya ng malaki. How about you? Lumabas na din ang baby, ang cute, saad niya sabay sa cute na anak ng matalik niyang kaibigan. Ang dami mong utang na kwento, at paliwanag sa akin Koreanang hilaw, taas kilay niyang sabi dito, na ikinahalakhak lang ng huli. Binalingan naman niya ang iba pang andoon, na mga nakangiti din sa kanya, at ramdam niya na those smile are genuine, walang halong kaplastikan. Lalo na doon sa isa pang babae, na isa ding pinagpala sa ganda tulad niya, charot lang. I think I know you, wala sa sariling nasabi niya, at nagulat na lang siya nang basta na lang siya nito dinamba ng yakap. It was so nice to see you again the long lost wife, saad nito na ikinalaki ng mga mata niya. Oh God, I remember na, ikaw yung napakagandang babae sa bar, right, yung umagaw ng inumin ko, cause I was drunk already, mukhang tila hindi paring makapaniwalang sabi niya dito. Exactly, masayang sabi nito, bago siya niyakap ulit, at kumalas din agad para iharap siya sa mga andoon. Hey, this is Kyla, our Benedict wife, pagpapakilala nito sa kanya sa iba pang andoon. That girl is Cleo and that guy beside him, na super pangit is Theron, that guy who's wearing white shirt is Hans, and the girl with a beautiful eyes is Rayhan, Hans' wife. That oldie is my husband, his name is Seb, pogi no? Saad nito na tila kinikilig pa, na ikinaungot ng mga lalaking andoon, maliban lang sa asawa nito na ang laki ng ngiti abot tenga eh. And you know Lin already? So that Sink Hitman is Galen, Lin's husband. And again I'm Jewel the precious one, she added. Brat, talagang inunahan mo pa ako magpakilala sa asawa ko reklamo ng asawa niya, na tinaasan lang ng kilay ni Jewel. It's okay, pidgel niya sa asawa na nanghahaba na ang nguso, ang cute lang. Hi everyone, nice to finally meet you guys, masayang niyang sabi sa mga ito, na agad namang nagsipagngitian sa kanya. Wiyu. Finally kumpleto na din tayo, rinig niyang sabi ng Theron. Oo nga, so paano baby Kyla, baka pwede na kami kumain. Saad naman ng Galen, na agad nakatikim ng batok sa asawa. Kahit kailan ka talaga napakamasiba mo, singhal naman ng asawa niya dito, bago siya nito inakbayan at bamulong. I told you wife they are nice, and they don't bite. Ako lang ang nangangagat. Malanding sabi nito, na ikinangiti niya, bago niya ito kinurot sa tagiliran. Dami mong alam, pakainin mo na ako, para mamaya ikaw kakainin ko, pilya din niyang sabi bago tinalikuran ang asawa, na hindi akalaing mabilis lang na nakasunod sa kanya, pero hindi na siya nahawakan pa nito, dahil hinela na siya ng mga babae patungong dining. Minsan pa niyang binalingan ang asawa, na hilot-hilot ang batok at binilatan niya ito, sabay kindat, magtiis ka. Lingid sa kaalaman ng mag-asawang Benedict at Kyla, na nasa loob ng mansiyon ng mga gerero, ay may mga matang nakamasid sa kanila. At nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para sumalakay. One of these day magugulat ka na lang Benedict, wala na ang babaeng pinakamamahal mo, saad nito na nangangalit ang mga bagang sa galit. Na nararamdaman nito sa mga oras na yon. Tingnan natin kung maging masaya ka pa, kapag tuluyan ng hindi mo makita ang asawa at anak mo. Dagdag pa nito, bago sumilay sa mga labi ang malahalimaw ng ngiti nito, bago humithit ng sigarilyo. Sumakay siya ng kanyang motorsiklo, at mabilis na pinaandar iyon. Ni hindi niya alam if saan ang tungo niya, ang gusto niya lang ay magmaneho ng magmaneho, at lumayo muna pansamantala, para hamupa kahit kunti ang galit niya, na matagal nang naipon para kay Benedict. Matapos mapagod sa pag-iikot, ay huminto siya sa isang abandonadong bahay, at mabilis na naglakad papasok. At doon nagwala ng nagwala. Buong buhay niya tiniis niya lahat ng galit na nararamdaman niya, para doon sa lalaking Benedict na yon. Akala niya mawawala ang sakit, ang galit pero hindi pala. Ngayon mas lumala pa. Lahat na lang nakukuha ng taong yun, pero bakit siya hindi? Napaka-unfair naman.
Hindi niya ba deserve ang sumaya? Mula pagkabata, nabuhay siya sa lungkot sa pagkukunwari, nagtitiis siya sa maliit na bagay na meron siya. Pero inalang pati ba naman ngayon, ganun pa rin. Ilang beses niyang pinlanong pabagsakin si Benedict, pero ang lalaki ni hindi mabagsak-bagsak. Bagkus mas lalo pa itong nagiging matatag. Kahit ang dating fiancé nito ay sinulot niya. Dahil likas na makatidin yun at isang ambisyosa. Kaya mabilis lang kumapit sa kanya. Pero sa huli mas pinili pa rin ito ang bumalik sa piling ng karibal niya. Yun ay dahil dumating sa buhay ni Benedict ang asawa nito na si Kayla. At hindi nito basta matanggap na ganoon lang kadaling mahalin ni Benedict ang asawa nito. Kaya he came up with a new plan. At first, he thought he will gonna succeed. Masaya siyang nasira ang relasyon ng dalawa, at namuhi ang asawa nito na naging dahilan ng paglayo nito. But he was wrong. Hindi niya akalain na sa kabila ng ginawa ni Benedict sa asawa nito, ay magagawa pa rin itong patawarin at balikan ng babae. Ang show nga lang talaga. Malakas na sigaw niya, bago binalingan ng babaeng tila nanginginig sa takot, sa nakikitang hitsura niya. What are you looking at? Singhal niya dito na agad namang umiling-iling. Naglakad siya palapit sa kinauupuan nito, at agad na dinakma ang mukha ng dalaga, at pinisil yun ng mahigpit. Please tama na, nasasaktan na ako, umiiyak na sabi nito, pero imbis na maawa ay mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakapisil sa mukha nito. Know what? Hanggang hindi ako nagiging masaya, ay hindi ka rin magiging masaya. Lahat ng sakit na nararamdaman ko, ay ipaparamdam ko din sa'yo, you understand? Gigil na sabi niya dito. Baliw ka na. Malakas na sigaw nito sa may mukha niya, kaya mas lalong umalsa ang galit na kanyang nararamdaman. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha nito. Kita pa niya ang pagdurugo ng pumutok nitong labi. Tawa niya ng pilit. Do it again at hindi lang yan ang aabutin mo. Tapusin mo na lang ako, kesa ginaganito mo ako, hirap na ako sa lahat ng ginagawa mo. Pagod na ako, kaya please lang, tuluyan mo na lang ako. Humihikbing sabi nito, na ikinahalakhak niya. Sira ka pala, yan nga ang silbi mo sa buhay ko diba? Kapag nasasaktan ako, dapat nasasaktan ka, kapag nahihirapan ako, dapat nahihirapan ka. Nangangalit na mga ngiping sabi niya dito, sabay sa bunot sa buhok nito. Listen, and listen very well. Hindi pwedeng ako lang ang miserable, hindi pwedeng ako lang ang nasasaktan, at mas lalong hindi pwedeng ako lang ang nahihirapan. Naintindihan mo, sigaw niya sa mukha nito, sabay higpit ng pagkakahawak sa buhok ng babae, kaya napapikit ito sa sakit na nararamdaman. Ganyan nga masaktan ka, dahil nasasaktan ako. Remember you choose to be with me, kaya hinding-hindi ka na makakawala pa sakin. You will be my puppet and my toy forever. Dagdag sabi pa niya, bago kinuyumos ang halik ang mga labi ng babae, na pilit kumakawala at umiiwas sa ginagawa niya. Kita na lang niyang napapikit na lang ito, nang itali niya ang dalawang kamay nito. At basta na lang hinuberan sabay ang kindito, bawat trabaho na ginagawa niya sa babae. Ay may kaakibat na galit at panggigil, para sa lalaking karibal niya sa lahat ng bagay, lalo na sa babaeng kinababaliwan niya. Benedict turned me into a monster. He said while gritting his teeth, while keep on working the girl under him. Ni wala siyang pakialam kung nasasaktan man ito sa paraan ng ginagawa niya dito. Matagal na din naman niya itong ginagawa, so what's the new? The moment na nag-decide itong sumama, ay doon na din ang umpisa ng karimlan ng buhay nito. Akala niya nga nung una nagbibiro lang ito na sasama ito sa kanya. But he was wrong, cause this girl was serious without even knowing, kung anong buhay ang kakahinatnan nito sa piling niya. Mahal siya nito and alam niya yun, but she knows na may iba siyang mahal, na halos ikabaliw na niya. Buti na lang at every time he felt rejected ng babaeng mahal niya, ay andito ang babae para maging laruan niya, that makes him felt a bit okay, pero ngayon natututo na itong umayaw, manigaw at manlaban, which is hindi pwede yon sa kanya. Ngumiti siya, sabay hawak sa balakang nito, at basta na lang ito pinatalikod. Pero ang babae ay hindi nagugustuhan, kundi pag-iyak ang naririnig niya dito, na wala naman siyang pakialam. Kung si Kayla lang sana ang kasama niya ngayon, sasambahin niya iyon ng sobra.
And he will make sure that he will give Kyla the happiness na hinding-hindi nito makakalimutan, bagkus sa naisip ay mas lalo siyang nang-aapoy at nanggigil. Ilang beses na ba niyang napasok si Kyla sa kwarto nito ng palihim, at ngaling-aling gawan niya ito ng sapilitan. Pero hindi niya ginawa, dahil noon naniniwala siyang mamahalin din siya nito. Pero hindi pala, dahil si Benedict pa rin pala, mura niya sabay hawak sa buhok ng babae, at mabilis na nagtrabaho ng nagtrabaho. Please, Colin? Tama na, tila nang hihina nitong sabi na ikinangiti niya. I'm not yet done, Mela, not yet, mariing sabi niya dito. Napagod ba ang asawa ko? Tanong ni Benedict kay Kyla, habang nasa daan sila pauwi ng kondo. Hindi na din nila dinaanan pa ang anak nila, dahil tulog na din daw sabi ng kanilang Tio Ed nang tumawag siya kanina. Ihahatid na lang daw ito bukas, which is hindi na din sila nagpilit pa. Ngumiti naman ito sa kanya, and shook her head. Hindi naman ako pagod, nag-enjoy nga ako ng sobra, promise. Ang sarap kasama ng mga kaibigan mo, lalo na ang mga asawa nila. And to think na ang boss, ninang ng anak natin at BFF ko, ay asawa pala ng isa sa mga buddy mo, wika nito na tila hindi pa rin makapaniwala. Small world ika nga, wife. Sagot niya dito, habang hawak ang kamay ng asawa, at hinalikan niya pa iyon. Hoy Mr. Pansin ko, kanina ka pa halik ng halikha, kahit madami tayong kaharap panay chancing mo ah. Taas kilay nitong sabi na ikinatawa niya. And so, you're my wife and I'm your husband, walang masama doon, and besides wala naman akong masamang balak sa'yo wife, he teased. Ay sus, don't me? Pagmumukha mong yan at yang mga pahalik-halik mo na yan, alam ko na yan Adson, kaya wag ako. Yawn, alam mo naman pala this is your fault you know. Tinaasan siya nito ng kilay, pero biglang umawang ang bibig nito, nang patong niya ang kamay nito sa parteng ibaba niya. Kanina pa gustong kumawala, dahil sa galit na nararamdaman para sa asawa, hihihehe. Mabilis nitong inalis ang kamay, at hinampot siya bigla sa braso. Kadiri ka oy. Wife, nagdadrive ako stop hitting me, halikan kita dyan makuha mo. Halik your face, nakangiti nitong sabi. He smiled and pinched his wife cute face. But ang cute mo, pakis nga kahit isa lang. Tigil-tigilan mo ako dyan Adson, dahil hindi ka makakascore, kahit anong puring gawin mo, bokya ka ngayon. As if papayag ako, ngayon pa ba na solo kita, isang linggo akong nagtiis wife, ang hirap nun kung alam mo lang, pagpapaawa niyang sabi, that makes his wife laugh. Ang sarap sa pandinig niya ang tawa nito. Ewan ba niya, lahat na lang nagawin ng asawa niya, ay gustong-gusto niya. Minsan nga pag nauuna siyang magising dito, hindi niya mapigil ang hindi titigan ng titigan ang maamong mukha nito. He loves everything about his wife, at hindi niya na yata kakayanin pa kung mawawala ulit ito sa kanya. Lalo na ngayon na sanay na siyang kasama na niya ito, at buo na sila kasama ang anak nila. Isang halik sa pisngi niya ang nakapagpabalik sa kanyang sarili, and it's a kiss from his wife. Seryoso ka na ata? Tanong nito. Nope wife, naisip ko lang na hindi ko na ata kakayanin pa kung mawawala ka ulit sakin, he said. But he doesn't know why he felt something weird. Yung tipong bigla siyang nalungkot, at kumalabog ang puso niya. Nawala lang iyon nang kunin ng asawa niya ang isang kamay niya, at halikan iyon. And it feels heaven. Alisin mo na yan sa isip mo mister, dahil hindi na po yan mangyayari, hinding-hindi na po kita iiwan. Tsaka hello, lakas kaya ng gay umang ginamit mo sakin, kaya kahit nasa malayo ako, abay ikaw pa rin nangingiting sabi nito. Silly, I don't even know if what gay uma is wife, and I'm a doctor so I don't believe on that gayuma thing. Masyado kang seryoso, pero malay mo diba? Benedict may truck. Malakas na sigaw ni Kyla, kaya agad niyang natingnan ang nasa unahan nilang sasakyan. Huli na nga lang at hindi na siya nakapag-brake pa, kaya tuluyang sumalpok ang sasakyan nila sa isang truck, na hindi niya man lang napansin agad, na basta na lang huminto sa unahan nila. Mukhang duguan ng asawa ang huling nakita ni Benedict, bago siya kainin ng kadiliman. Hey dad, time to wake up sleepyhead, aren't you tired of sleeping? Boses iyon ng anak niya alam niya, pero bakit ginigising siya?
He really wanted to open his eyes. But why is that so heavy? Come on daddy, open your eyes now, we need to find mom, she needs you, rinig pa niyang sabi ng anak niya. Alam niyang gising siya, pero bakit hindi siya makadilat, these eyes? Ang mga mata niya ay bakit ayaw talagang damilat, tila bagang may mabigat na bagay na nakadagan dito. Oh God! Hey bud, you sleeping too much and that was long enough, wake up now, your baby needs you and also your wife. True bud, hindi naman ikaw si Snow White, kaya ba't hindi ka pa nagigising? Ang pangit mo pa naman pagtulog, huwag mo nang antaing kumuha ng palaka, para mahalikan ka lang. Ang dami mo ng pictures samin, puro nakanganga, sige kapag hindi ka gumising post ko ta sa mga social medias. Gusto niyang mapangiti sa mga naririnig, kahit hindi niya nakikita ang mga ito, alam niyang ang mga Kurimo boys yon. Benedict's son, Dad is back. Please fight, wake up now man, please. I'm sorry for everything. Tila may kumudlit sa puso niya, nang marinig ang boses ng ama niya, lalo na nang marinig niya itong umiiyak. Alam niyang ang dami nilang hindi napagkasunduan nito, but he knows that his dad loves him much. Ang ipinagtataka niya lang bakit wala ang kaisa-isang boses na inaantay niyang marinig. Ang boses ng asawa niya. Oh God, hell knows how he dying to hear his wife voices again. Pero bakit wala? But no, his baby said a while ago, that his wife needs him. Hindi kaya. No, hindi naman siguro. Bud, gising na ang tagal mo nang natutulog, ang tagal na din naming hindi nakikita ang asawa mo, we need your help para mahanap na si Kyla. Bagkus sa narinig, hindi niya alam kung bakit umahan ang kaba, at galit sa puso niya. His wife needs him, kailangan niyang magising. Kailangan siya ng anak niya, lalo na ng asawa niya, at hindi na pwedeng ganito na lang, hindi pwede. Hindi, sigaw niya, at hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas, para ibukas ang mabibigat niyang mga mata. Sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag, na nanggagaling sa loob ng kwarto niya. At kahit hindi niya iikot ang paningin, but the smells of it, he know that he is in the hospital right now. But why? Oh my daddy is awake. Yehe he's awake. Sobrang saya ng anak niya, na basta na lang siya dinamba ng yakap. At nagsipagsunuran naman dito ang mga taong nasa loob ng kwarto niya, kasama na ang ama niya. Gusto niyang maiyak nang maramdaman ang mainit na yakap ng prinsesa niya. Gising na nga siya. Totoong gising na talaga siya.